Welcome to our vlog! Hello guys, here's my baby loves. Hala, ang arte. Samahan nyo kaming mamili, libre nyo na rin kami. Charot! Kitang-kita nyo naman ang sarap mamili ng bebe ko ng mga ingredients para sa lulutuin naming ulam. Para kila mama at papa. Tapos, eto, nag-brand out. Umuwing walang nabili. Kita nyo naman kahit naka-face mask yan. Halatang nakasimangot! Paano ba naman binahin namin yung kabilang barangay tapos nag-brand out? Pero wag ka, kahit bad trip yan, binili niya ako ng fresh buko! Pero bago kami umuwi, bumili muna kami ng mga gulay. Tapos dumiretso kami sa same branch na malapit din sa amin kung saan kami madalas din bumili. Tapos may nakita kaming Wagyu beef. Ayan no, sinisipat-sipat muna namin. Bago namin ibalik sa freezer. Sa ngayon hanggang sipat-sipat muna. Saka na, pag nakaluwag-luwag sa buhay. Simple ingredients lang mga binili namin, tapos konting mga grocery. Katulad ng kape, asukal at gatas. Kung makahablot naman kami dyan, kala mo napakaraming binili. Then, naka-budget na kasi kami dyan. Nauna na din kasi kami bumili ng vitamins at kerosene. Papunta na kami sa counter. Tapos biglang humapiyaw ang bebe ko. Seasoning daw. Baka naman. Ayan, tapos na kaming mamili. Mga ngiting init na init. At magluluto na nga kami. Nagpasuyo na din ako sa bebe ko na kumuha ng daon ng malunggay bago siya sumunod pumasok sa loob. Ang bilis ko maghiwa dyan, no? Pero sa totoong buhay, mabagal yan. Inuna ko muna yung mga dapat hiwain dito. Eto, seryoso na. Inuna ko muna yung mga dapat hiwain dito. Para mamaya, kukunin ko na lang kapag magluluto na ako. Inasuyo ko na din sa bebe ko yung ibang gawain dito. Tulad nitong pansit, pinababad ko sa tubig. Tapos yung malunggay, pinahimay ko na din. Hiniwa ko na din tong repolyo sabay banlaw. Hinati ko to sa dalawa. Yung isa pang sahog sa pansit, yung isa pang sahog sa giniling. Break it down, yo. Tapos ko na lahat hiwain ng rekado dito. Nag-aya naman ng bebe kong kumain dahil nagugutom na daw siya. Nakalimutan ko, hindi ko pa pala nahiwa yung mga hotdog at saka kikiam. Pati na rin pala manok. Dito ko na yung mga manok. Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Joke lang po. Ilalagay ko kasi ito sa tinola para hindi malansa. Nakalimutan kasi na bumili ng luya eh. Disclaimer nga po pala sa mga niluluto ko. Yung iba, kulang sa mga rekado, pero dinadaan ko lang sa diskarte. Kasi senior na sila papa at mama. Di na din kasi nila na-appreciate yung mga pagkaing sobrang malasa. Mas nahihilig sila sa mga sobrang tamis. Pero syempre, hindi ko naman lalagyan ng asukal to. Ito pala yung sizzling hotdog ko. Ay, wala ako nun. Ito yung pinaka-favorite ni Papa na niluluto ko eh. Kaya hindi ito nawawala every time na nagpapadala kami ng ulam. So next naman, ginisang repolyo with beef giniling. Konting paminta, konting seasoning granules na may oyster. Pero hindi ako nagbubusit dyan. Sadyang seryoso lang talaga ako magluto. Dinagdagan ko din ng asin at toyo. Hinalo-halo ko lang hanggang sa maluto. At ako'y napautot. Charot! O ayan, luto na. Nagpatulong ako sa bebe ko na isalin sa lalagyan kasi babalutin niya mamaya. Bale, ito yung tinatawag na meal prep, shorts for meal preparation. Tapos babalutin niya ng 2 servings gamit ng plasting labo. Ano daw? Mahal, plastic labo, hindi plasting labo. Oo, yan. Next naman yung pansit bihon. Bear with us, guys. Hindi kami mga cookies lang kami. Pero bago naman namin ipadala kay Mudrat Food to, sinusigurado naman namin na malasa, may lasa, at kaaya-aya ang lasa. Take note, guys. Second time pa lang niluto ng bebe ko ang pansit bihon na ito. Kasi yung first na niluto niya, medyo matapang. Pero ito, perfect! Katak ako ng katak dito, nasa tinola na pala tayo. Kahit walang luya to. Naku, lasang tinola talaga guys. Pinakulong konti at inad na ni bebe ko ang dahon ng malunggay. Tapos, papalamigin na. Pag dumamig na tong lahat, babalot ko na isa-isa. Yung pang 2 serving para kukuha na lang sila. Minsan pag malabo yung plastic dahil dinodoble, nilalagyan namin ng pangalan para alam nila. Para mabasa nila kung anong ulam yung gusto nilang initin. Dati kasi sabi ni Papa kapag
pag na-frozen na hindi niya daw makita kung anong klaseng ulam yun. Kaya naisipan namin ng bebe ko na lagyan ng pangalan ng bawat plastic para hindi na mahirapan si Papa pag iinitin. Pero sa ngayon, hindi ko na muna nilagyan ng mga pangalan kasi transparent naman yung mga putahe. Pinagsama-sama ko na yung mga pare-parehas para alam ng bebe ko kung ano yung pagkakasunod na ipaplastic niya at kung ano yung hihiwalay na sabaw. Nang matapos ko nang ayusin yung mga ulam, nilapag ko na din yung asukal, kape, gatas para alam na may bebe ko yung pagkakasunod-sunod na pagsamasamahin niya sa plastic. Dapat nakasalansan na yan sa lamesa bago niya ilagay sa plastic. Nagsama-sama na yung mga ulam na pare-parehas. Kasi pag hindi yan sama-sama at di yan nakaayos, ay nako! Sermon ang abot ko! Kita mo naman, sobrang ingat niya isalansan niya sa isa. Pinas forward ko lang yan eh. Pero sa totoo, ang tagal niyan. Dinadahan-dahan niya kasi baka daw maputas yung plastic. Kung sa bagay, my point. Pinadala ko na rin pala yung mga sibuyas at bawang na natira para kapag gusto nilang igisa ulit sa sibuyas at bawang. Basta yun, nalis na kami. Hahatid na namin. Bye-bye! See you next vlog!